first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder na walang piyansa. Kaugnay pa rin yan sa pagtanggap umano ni Estrada ng kickback sa mga maanumalyang flood control project. Pero iginiit ni Estrada na inosente siya. Sabay sabing inalok siyang hindi kakasuhan kung tatalikuran ang mayorya. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Inabot lang ng 28 minuto ang convoy na naghatid kay Senator Jinggoy Estrada mula sa Senado hanggang dito sa Camp Crame kung saan sumailalim siya ng booking process. Pasado alas 12:30 ng hapon dumating sa Senado ang mga taga-PNP-CIDG. Kasunod si DILG Secretary John Vic Remulla. Humarap muna si Senador Jinggoy Estrada sa media. Nakakapit si Senator Rodante Marcoleta kay Estrada habang naglalakad ito patungo sa press conference area. Kasama ring humarap si Senator Amy Marcos. Giit ni Estrada, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office walang may pakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering, para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Pagkatapos ng kanyang pahayag sa media, pinagitnaan na si Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP-CIDG para ihain ang warrant of arrest na inisyu ng Sandigan Bayan 5th Division. Habang naglalakad palabas ng Senado si Estrada, inaayos naman ang convoy na maghahatid sa kanya sa PNP-CIDG sa Camp Crame. Ang mga personal na sasakyan ni Estrada, pinagitnaan ng mga sasakyan ng PNP. Habang papalabas si Estrada ng Senate Building, kumaway pa ito mula sa loob ng sasakyan. 3:50 ng hapon, tumulak na ang convoy patungong Camp Crame. 4:18 ng hapon, nakarating na si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. Around 5:23 ay umalis uli ang convoy para isurrender na si Estrada sa Sandigan Bayan. Pero sa pagkakataong ito ay nakasakay na siya sa coaster ng PNP. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. At maki-update na tayo sa Sandigan Bayan na siyang magtatakda kung saan ikukulong si Senador Jinggoy Estrada at ibang akusado kaugnay ng kasong plunder. Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph!
Yes, Vicky, nandito nga tayo sa 5th Division, sa courtroom ng 5th Division kung saan pinoproseso na sa mga oras na ito itong si Senador Jinggoy Estrada. Bandang mag-aalas 6 nang dumating siya dito sa korte na naglabas ng warrant of arrest para sa kasong plunder na ini-issue ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay nung umano'y pagkuha ng kickback nitong si Senador Estrada na nagkakahalaga ng 573 million pesos mula sa mga flood control projects sa NCR at saka sa Occidental Mindoro. Ang kasama nitong si Senador Estrada, ang kanyang mga staff at kanyang anak na si Janela yung nakita natin. At kung tama yung nakita natin sa pagpasok niya, medyo iika-ika itong si Senador Estrada sa paglabas niya mula rito sa elevator. Ang impormasyon natin dito, Vicky, ay pagkatapos nitong mga booking procedure, kinuna na ng mga fingerprints at ng pangunahing impormasyon ng senador na kailangan ng korte para masabi na ipatupad na yung warrant of arrest at pagkatapos niyan ay commitment order na. Ang sabi sa atin ng clerk of court ni Attorney Lizelle De Leon ay i-commit siya o i-detain na siya sa New Quezon City Jail kung saan nandun din yung sa kanyang kaibigan at kapwa senador na si dating Senador Bong Revillas. Tinangkapan ng kampo ni Estrada na harangin yung arrest warrant para sa plunder. Nag-file sila ng mga motion pero hindi yan umubra sa korte at naglabas nga banda pasado ng tanghali ng arrest warrant laban sa senador. Bukod sa senador ay nilabasan din ng arrest warrant itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pang mga opisyal ng NCR DPWH. Yung isa, Vicky, no, si dating Assistant Engineer Denril Cortuna ay kusang sumuko dito sa 5th Division. Pagkalabas ng arrest warrant bandang alas 2, mga alas 3, alas 4 nandito na siya, kusa siyang sumuko at ikinumit na rin siya. So inutos na rin ng korte ang kanyang pagkakadetine sa Quezon City, New Quezon City Jail, Vicky. So sa mga oras na ito ay mukhang patapos na tayo sa proseso. Hintayin lang natin kung ano yung mangyayari. Pero yan ang mga pinakahuling detalye dito sa Sandigan Bayan kung saan nga humarap na at sumuko itong si Senador Estrada. Vicky. Joseph, yung mga kapwa-akusado ni Senador Estrada ba ay doon rin ilalagay sa New Quezon City Jail? Joseph? Yes. Except for si Secretary Bonoan na nagkaroon yata ng health emergency, no? Ang sabi kasi ng korte ng 5th Division ay lahat naman ng mga akusado para sa mga flood control projects na mga kaso ay doon ilalagay. Di ba tanda natin na nilinis at inayos yung New Quezon City Jail? Sir, tapos na tayo? New Quezon City Jail para nga doon ilagay yung mga makakasuhan para sa mga flood control projects. So yes, ang sabi ng clerk of court, si Senator Estrada will be detained doon sa New Quezon City Jail. Yung nauna na yung isa na assistant na regional director. May dalawa pa na hindi pa natin alam kung susuko at wala pa tayong impormasyon kung nandito na sila. Sir, tapos tayo? Diba? Okay, mukhang okay. So hinihintay na lang natin as of sabi ng CIDG ay commitment order na lamang from the court. But sinabi na sa atin in advance ni Attorney Lizelle De Leon na sa Quezon City Jail. Fritzy, sa Payatas na? So yun nga, konfirmado ayon dun sa staff na sa Payatas sa City Jail na, sa New Quezon City Jail na idediretso itong si Senador Estrada. So anytime maaring lumabas na at yung commitment order na lang hinihintay natin, Vicky. Gaano katagal ito bago lumabas itong commitment order, Joseph? Tama ba yung pagkakaintindi ko kung gaano katagal lalabas yung commitment order? In a few minutes. Hinihintay lang natin, nagre-ready na sila. But that's where he's going, sa New Quezon City Jail. So lalabas na sa loob ng ilang minuto na lamang yung commitment order. Sinabihan na naman tayo in advance ni Attorney Lizelle na doon lahat ng mga akusado for flood control, Vicky. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Mahigit 1 oras lang delayed ang nakatakdasa ng sesyon sa Senado ngayong unang araw ng Hunyo. Present ang 11 minority senator pero walang taga-mayorya. Nakatutok doon live si Sandra Ginaldo. Sandra, nasaan ang mayorya?
Yes, Ivan, ngayon nga po ay nagpapatuloy pa nga po tayo nag-iintay dahil ngayong hapon lang naaresto itong si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at nakita namin, Ivan, na sa kanyang pag-alis yung ilan sa mga sasakyang kasunod niya ay naroon po ang ilang senador at kabilang nga po sa nakita itong si Senate President Alan Peter Cayetano na sumusunod dun sa kanyang convoy. Pero ngayong sesyon ay wala po ni isa sa mayorya ang dumating. Nasa session hall po ang mga imbitado na mga bisita, maging ang minority senators bago pa man ng alas 5 ng hapon para po sa sesyon ngayong araw. Pero sa kaliwang bahagi, makikita po yung mga bakanting upuan naman po ng majority senators. Ni isa po sa kanila ay walang dumating at bago alas 5:30 ng hapon ay kinausap po ni Senador Mig Zubiri ang Senate Secretary pero wala niyang pasabi kung darating po o hindi ang mayorya na kinabibilangan po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon po kay Zubiri at kay Senador Kiko Pangilinan ay maghihintay pa rin po dito ang minority bloc. Pero pinaliwanag din nilang may trabaho ang Senado na nakasalang sana ngayong araw pero hindi po maaksyonan. Narito po ang kanilang pahayag. We have two third reading bills here today, and or three, and two of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. Ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi mag-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at nakababypass na sila, hindi na sila tapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher. Meron din kaming dalawang third reading. Kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. So we're Senator just waiting. Mix, mga ilang oras ang hintayin nyo? How long na maghihintay ang minority? Long as it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh. Walang masabi sa inyo, sir, na hindi makakapag-start ng fight? Si Secretary daw tinatawagan pa daw niya CSP. So, hintay lang po kami. We're ready to work. Pero may violation po ba sa rules? Wala pa. Yung hindi pagsipon? Hintayin natin sila. Let's wait for them. Nangyayari naman na nahuhuli. So, we'll wait for them. Pero never so yung nangyari na nag-cancel bigla. Wala pa namang cancellation. Ivan, naglabas nga ng statement ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano, pero doon sa statement na yon ay hindi po siya nagpaliwanag kung bakit wala pa po sila dito sa Senado. Ang sabi niya ay nagbigay siya ng mensahe sa minority senators ng Senado raw ay co-equal branch ng gobyerno at hindi prize o premyo para makamit nino man. Sinabi rin niya, Ivan, na ang nangyari daw sa kanilang kasamahan sa Senado ngayong araw ay nagpapabalik sa usapin na ito. Ang tanong raw niya sa kanyang mga kapwa senador ay kung maninindigan sila para sa independence ng Senado. Sabi pa niya, Ivan, and I quote, "The door is open. What you do with it is yours to answer to this institution and to the people watching it." So yan po ang pinakahuling pahayag mula dito kay Senate President Cayetano at patuloy tayo nag-aabang, Ivan, kung magpapatuloy po ang sesyon ng Senado ngayong araw. Ivan? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Haring walang kaharian kung ilarawan si Senate President Alan Peter Cayetano ng isang dating Senate President kung 11 majority senators lamang ang makakalahok sa mga sesyon. Sabi pa ng isang minority senator, 2 nasa mayorya ang posibleng lumipat sa kanilang hanay. Nagbabalik si Sandra Aguinaldo. Hanggang sa darating na Miyerkules lang ang sesyon ng Senado bago ito mag-adjourn sine die. Ngayong arestado na si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder na walang piyansa. Masasabing mas naging posible ang isinusulong na pagbabago sa liderato ng Senado. Ngayong nagtatago si Senador Bato de la Rosa, 22 na lamang po ang naiiwang mga senador. At sa ngayon, tabla ang bilang ng majority at minority senators sa bilang na 11-11.
Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, sa sitwasyong tabla ang bilang, Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano pero, anya, mahirap na umusad ang isinusulong ng majority senators gaya halimbawa ng pag-amyenda sa rules ng Senado at maging ang trabaho ng Senate committees. Inihalin tulad ni Drilon ang sitwasyon ni Cayetano sa haring walang kaharian. King of the kingdom. He has no control over the Senate. There's only 11 votes. So, Alan Cayetano cannot pass any measure because he will not have the support of the majority. Kamakailan, inanunsyo ni Cayetano na magsisimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control controversy sa Huwebes. Pero wala pang impormasyon kung matutuloy ito. Yung reorganization of committees, hindi mo magdalaw kasi walang majority. Kung nais ng minorya na makuha ang liderato, kailangan pa rin nila ng karagdagang 2 senador. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, meron naman umanong posibleng lumipat. Kung pagmamasdan nyo yung demeanor ng mga senador na sa majority at that time yung mangyari kaguluhan, merong ilan doon na hindi happy. Yung mga kilos nila, yung demeanor nila, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyari. Yun yung 2 maaaring lumipat. Inaasahang tatalakayin muli sa plenaryo ang pag-amyenda sa Senate rules para payagan ang mga senador na makadalo sa sesyon online. Desedido naman ang minorya na harangin ito sa paniwalang para ito sa benepisyo ng mga senador na nagtatago o kaya ay makukulong. Dapat pagdebatehan namin the whole day today. We have to debate on it. Kaso, pag halimbawa, hindi na naman nila susundin yung patakaran na yan, mag-uukot ulit kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Wala man sa mismong sesyon, namataan sa Senado ang ilang majority senator at nagbigay suporta sa inarestong si Senador Jinggoy Estrada. Nakatutok si Ian Cruz. Todo suporta ang mga majority senators sa kasamang si Senador Jinggoy Estrada bago siya iniskorta ng mga taga-Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police papuntang Camp Crame sa Quezon City. Nakahawak pa sa braso ni Estrada si Senador Rodante Marcoleta habang emosyonal si Senadora Camille Villar nang dumating kasama ang kapatid na si Senador Mark Villar. May God bless Senator Jinggoy and his family. Hindi umalis sa gilid ni Estrada, sina Marcoleta, pati sina Majority Senator Amy Marcos at Senate President Alan Peter Cayetano, habang kahanay ng mga taga-CIDG at Interior Secretary John Vic Remulla. Hanggang maibaba sa gusali ng Senado si Estrada, ay nasa tabi niya si Cayetano. At yung pamilya niya, kami, at maraming salamat po sa sakripisyon niya. Kasama rin si Cayetano sa naghatid kay Estrada sa Camp Crame. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Senador Robin Padilla na miyembro rin ng mayorya. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, madilim pa lang kanina ng bahain ang ilang lugar sa Metro Manila kasunod ng malakas na ulan. Nakatutok si James Agustin. Bumuhos sa malakas na ulan sa Quezon Avenue, Quezon City pasado alas 2 na madaling araw. Halos mag-zero visibility. Bumagal ang takbo ng mga sasakyan. Pabugso-bugso rin ang ulan sa EDSA Kamuning. Muling bumuhos ang ulan bandang alas 4 na madaling araw. Ang ilang motorcycle riders sa EDSA Kamuning sumilong muna sa ilalim ng MRT station para hindi mabasa. Dahil sa pag-ulan, naipon ng tubig pagbaba ng Quezon Avenue flyover. Gutter deep ang baha sa EDSA North Avenue. Iniwasan din ng mga motorista ang baha sa bahaging ito ng EDSA Balintawa. May naitala ring pagbaha sa Araneta Avenue, corner G. Rojas Street. Maging sa bahagi ng Maria Clara Street, malapit sa kanto ng Araneta Avenue. Gutter deep din ang baha sa Santo Domingo Avenue, corner Calamba Street. Ganyan din ang sitwasyon sa bahaging ito ng Enes Amoranto Senior Street. Sa Maynila, katamtaman hanggang malakas ang buhos ng ulan sa UN Avenue, Taft Avenue, at Ross Boulevard kanina madaling araw. Sa kabila niyan, wala na italang pagbaha sa ilang kalsada, pero kanya-kanyang diskarte ang mga pedestrian at motorista para maiwasang mabasa ng ulan. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang dahilan ng pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila kaninang madaling araw. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso dahil big time rollback sa presyo ng langis ang bubungad ngayong Hunyo. Ayon sa Energy Department, 9 piso at 26 na sentimo ang kaltas sa presyo kada litro ng diesel. 4 piso at 76 na sentimo naman
ang bawas presyo sa gasolina. May rollback din sa kerosene na 10 piso at 86 na sentimo kada litro. Happy Monday, chika mga kapuso, na para bang me at D ang tawagan. Overflowing nga ang kilig na hatid ng love team ni AZ Martinez at Ralph De Leon na mala-wedding nilang fanmate. Si AZ shinare ang excitement para naman sa upcoming series kasama sina Alden Richards at Nadine Lustre. Makichika kay Aubrey Carampel. Mula sa venue, engranding setup at program, ang lakas maka-wedding reception ng peg ng fan meet ni The Secrets of Hotel 88 stars AZ Martinez at Ralph De Leon. May photo op din with as Ralph. Ang fans todo effort sa pag-organize. May mga dumayo pa galing sa malalayong lugar. At may mga nag-outfit pa ala sari ang karakter ni AZ sa The Secrets of Hotel 88. Thank you for being with us every step of the way, for being with us through yung mga ups and downs, whether we're happy or hindi, and nandyan pa rin kayo. Kaya maraming salamat. Hindi ako makahanap ng tamang salita na makaka-describe kung gaano kayo ka-importante sa aming dalawa at kung gaano talaga namin pinapahalagahan itong buong pamilya na to. Speaking of Sari, may patis pa si AZ sa mga aamangan ng mga manonood sa The Secrets of Hotel 88, kung saan kasama niya si Ralph as Martin. Ang dami na nag-unfold, sobra. So, ayun, curious din ako makita yung mga comments nila about each secret na nag-unfold. Excited na rin daw si AZ sa kanyang upcoming series na Love Siargao. Nag-enjoy nga raw siya sa kanilang taping with Alden Richards and Nadine Lustre. Siargao's one of my escape. Yun yung vacation ko talaga. And then kasama sila Kuya Alden, si Ate Nadine. Sobrang fun nila ka-eksena. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Nagbayanihan ang maraming mag-aaral at magulang sa pagsisimula ng Brigada Eskwela kahit maulan sa ilang lugar. Ang mga paghahanda sakto 1 linggo bago ang pasukan, tunghayan sa pagtutok ni Oscar Oida. Ngayong unang araw ng Hunyo, pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Kabadbaran National High School sa Agusan del Norte. Nakiisa si Angara kasamang ilang lokal na opisyal sa paghahanda sa nalalapit na balik eskwela. Kasama na dyan ang pagbibintura ng mga blackboard, pagwawalis ng classrooms at pagtatanim ng puno. Ganyan din ang naging paghahanda ng mga residente at ilang mag-aaral sa Tinib Kalangkusan Integrated School sa Kasiguran, Aurora. Nagtabas ng damo ang mga residente sa paligid ng paaralan. Maging sa Kasiguran Central School, puspusa na rin ang paglilinis ng mga magulang. Nilinis na rin ang mga silid paaralan at mga gamit dito. Sa kabila ng masamang panahon sa Samal, Bataan, nakibahagi pa rin ang mga magulang sa paglilinis ng mga silid-aralan sa Samal South Elementary School. Mga electric fan, upuan at mga pader ang pinagtulungan nilang ayusin. Naging abala rin ang mga magulang sa Parang Elementary School sa Marikina City. Sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila, pinasinayaan naman ang Brigada Eskwela sa pagkakaroon ng parada na layuning makahikayat pa ng maraming volunteers. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na muli siyang isailalim sa medical examination. Yan ay para matukoy ang kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis para sa kasong crimes against humanity. Ayon sa legal counsel ni Duterte na si Peter Haynes, ang naunang medical assessment kay Duterte ay limitado lang sa pre-trial stage. May obligasyon anya ang trial chamber na suriin ang kalusugan ni Duterte kada 120 araw o kapag hiniling ng isang partido. Sa unang status conference noong nakaraang linggo, sinabi ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner na ipag-uutos sila ang re-examination sa kalusugan ni Duterte. Pagresolba sa territorial dispute at paglaban sa cross-border crimes ang ilan sa napagkasunduan sa state visit ng Vietnamese President sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Sinalubong mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang sina Vietnamese President To Lam at First Lady Ngo Phuong Ly.
Bahagi ng unang state visit ng Vietnamese leader ang pulong nila ni Pangulong Marcos. Sa joint statement na binasa ng Pangulo, binanggit na pinagtibay ang commitment ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, stability, freedom of navigation at overflight sa South China Sea. As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability, and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable. Napagkasunduan din ng Vietnam at Pilipinas na ipagpatuloy ang isang mapayapang pagresolba sa territorial dispute nang naaayon sa international law. Bagaman may overlapping claims o may mga bahagi ng South China Sea o ng West Philippine Sea na inaangkin ng Pilipinas at Vietnam, ayon kay Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, mainam daw na palakasin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam. Hindi naman nag-aagawan na actively ng teritoryo. Maganda naman yung ating samahan. At saka ayaw naman nilang sabihin, China din naman ang pinangangambahan nila. At para bigyang diin pa ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, nagkasundo ang Vietnam at Pilipinas na itaas pa ang antas ng kanilang ugnayan mula sa kasalukuyang strategic partnership patungo sa enhanced strategic partnership. Kabilang sa mahalagang napagkasunduan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation. This strategically important framework will significantly bolster our joint capabilities in maritime security, military education, and disaster risk reduction and management. Napagkasunduan din ng dalawang panig na paigtingin ang intelligence sharing at coordinated law enforcement actions laban sa cross-border crimes gaya ng internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ giữa hai nước. Maintaining delegation exchanges at all levels and at the high levels across all channels. Một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia. Second, enhancing defense and security cooperation and cooperation at seas and islands. Nilagdaan din ng Vietnam at Pilipinas ang Memorandum of Understanding on Information Technology at Digital Transformation para sa mas malalim na kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Dumami ang mga Pilipinong sumusuporta sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte batay sa isang survey ng Okta Research. Sa survey na ginawa noong Abril, lumabas na 74% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat litisin ang bise sa impeachment court para masagot ang mga alegasyon laban sa kanya. Mas mataas po yan kumpara sa 69% noong Marso 2026. Pero paglilinaw ng Okta Research, ang sinukat ng survey ay ang suporta para sa isang Senate impeachment trial para matiyak na magkakaroon ng due process. Hindi raw ito paglalahad ng opinyon kung guilty si Duterte, kung ano ang tsansa ng conviction o kung dapat siyang maalis sa pwesto. Nahulog sa bangin ng isang climber sa Mount Apo mula sa taas na 30 metro. Sugatan ng 37 taong gulang na babae pero stable ang kanyang kondisyon at nagpapagaling na sa ospital. Ayon sa mga otoridad, nakatayo ang biktima sa taas ng isang malaking bato nang biglang humampas ang malakas na hangin. Dahil dyan nawala ng balanse ang biktima at nahulog sa may white sand area. Agad namang rumisponde ang mga otoridad. Samantala, pansamantala namang isinara ang mga trekking trail sa bundok simula ngayong araw hanggang Agosto. Ito'y bilang bahagi ng taunang rehabilitasyon at pangangalaga sa Mount Apo. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero maging handa dahil magpapaulan ang Southwest Monsoon o yung habagat. Bago magtanghali kanina nang makalabas sa para ang bagyong Doming. Wala na itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Nitong Sabado, inanunsyo na ng Pag-asa ang simula ng habagat season. Pero iba pa ang deklarasyon ng mismong tagulan at yan ang patuloy nating aabangan. Noong nakaraang taon, June 2, nang pumasok tayo sa opisyal na tagulan season. Sa kabila ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, maraming lugar pa rin ang nakaranas ng matinding init. Sumipa sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camarines Sur kanina. Bukas, aabot sa 16 na lugar ang posibleng nasa danger level na heat index. May bahagi ng araw na mainit pa rin pero dahil may habagat na, mas mapapadalas na rin ang mga pag-ulan.
Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may kalat-kalat ng ulan sa Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao at Sulu Archipelago. Bandang hapon, mas malaking bahagi na ng bansa ang makararanas ng malawakang pag-ulan. May heavy to intense rains na pwedeng magpabaka o magdulot ng landslide kung magtutuloy-tuloy ang buhos. Sa gabi, posibleng maulit ang mga pag-ulan. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan bukas. Pwedeng umaga, meron na sa ilang lungsod. Pero mas marami ang ulanin pagsapit ang hapon at gabi. 2 pang bangkay ang nakuha ng mga rescuers sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga kanina. Ang mga ito ang ika-12 at ika-13 kumpirmadong nasawi sa pagguho. Na-recover ang mga bangkay sa Quadrant 2 ng gumuhong gusali. Kasalukuyang pinoproseso ang mga labi para malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Kahit bumuhos ang ulan, ay tuloy-tuloy pa rin ang rescue, search at retrieval. 7 biktima pa ang patuloy na hinahanap. Dinala na ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa Senado ang kanyang sagot sa bawat isa sa articles of impeachment. Nakapaloob din dyan ang pagkwestiyon ng bise sa prosesong ginawa ng House Justice Committee. Nakatutok si Jonathan Andal. 5 maleta ang dala sa Senado ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Laman ang mga kopya ng kanyang sagot sa articles of impeachment. Hiling nila sa Senado ibasura ang impeachment complaint laban sa bise. Ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong articles of impeachment, our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Punto por punto sinagot ng bise ang mga aligasyon sa kanya at kinwestiyon ang proseso na ginawa ng Justice Committee. Nag-trial daw ang House Justice Committee kahit ang Senado lang dapat ang pwedeng gumawa nito. Predetermined o alam na raw agad ang resulta ng hearings ng Justice Committee noon dahil bago pa ito natapos, may mga miyembro raw itong nagsabi na agad na may sapat ng boto para ma-impeach ang bise. Labag din daw sa rules ng fair play ang pagpasok ng mga anilay bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na impeachment complaint. Kinwestiyon din nila kung bakit sinasama sa impeachment complaint ang mga nagawa ni Duterte bago pa ito maging vice presidente. Sa issue naman ng confidential funds, gate ng depensa, wala raw patunay na hindi niya ito ginamit ng tama. Sa salin, hindi raw naipakita ng articles of impeachment na may nakaw o tagong yaman. Sa akusasyon naman ng political destabilization, sedition at pagbabanta, gate ng depensa, taken out of context sa mga pahayag ng ginawang basihan ng reklamo. Wala rin daw sa mga aligasyon ang makapagpapatunay na may ginawa ang bise na culpable violations of the Constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Sabi ng depensa, tinutukan mismo ni VP Sara ang sagot na ipinasa sa Senado. Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na pinasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Handa na rin daw ang bise sa paglilitis sa kanya. Kung kinakailangan daw, haharap ito sa korte. Parati siya nasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, itong mga paratang laban sa kanya. Pagkatapos nito, may 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa. At sa July 6, magsisimula na ang paglilitis kay Vice President Duterte. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ilang taon na umunong problema sa isang barangay sa Taguig ang mga iligal na koneksyon ng kuryente o yung pagja-jumper. Ikinababahala kasing maging mitsaya ng sunog. Ang video ng pagnanakaw, pinaaksyonan sa inyong Kapuso Action Man. Yung problema dito sa Barangay Napindan ay yung pong mga jumper. So meron tayo dito sa may proper na lagi namin naging problema na nalulocate naman dito sa B. Santos Street. Ang resibo ng aktong pagnanakaw ng kuryente, ipinadala mismo sa inyong Kapuso Action Man. Makikita sa video ang isang lalaking may hawak na kable na walang ano-anong ikakabit naman sa kawad ng Meralco. Ang talamak na pagnanakaw ng kuryente, ilang taon na umanong kalbaryo sa B. Santos Street sa Barangay Napindan, Taguig City. 24/7 po ito, ma'am. Every time na puputulin namin siya,
I-operate namin, putol, maya-maya kakabit, putol kami, kakabit nila. So, anong reason, sir? Bakit sila nakiki-jumper? Ang sabi lang po nila, wala pa silang perang magagamit para sa pagpapakabit ng kuryente. Kaya lang, that is not the reliable reason para hindi sila makabitan. Ang iligal na koneksyong ito, ilang beses na umunong muntik maging mitsa ng sunog. Hanggang sa minsan ay lumiliyab, o hindi lang minsan, parati kapag lalo ngayon, panahon ng tag-init, napakadelikado. Kailangan na rin kaya lumapit kami sa ganitong mga segment kasi kailangan na rin namin ng tulong para makatok yung opisina ng Meralco to intensify itong campaign ni Barangay. Oh, sabi mo lang yan ko. Ilang beses na anyang nakiusap ang barangay sa lalaking huli sa aktong nagkakabit ng jumper. Sinabihan namin sila na if ever, pwede kayong mag-submeter pansamantala para hindi lang lalabas na naka-jumper. Limited yung power ng barangay para mapakulong kung sino yung mahuli namin. So, kasi barangay kami, more on ano lang tayo sa pakikipag-usap. Para personal na makita ang problema, sumama kami sa mga kinatawan ng barangay sa B. Santos Street. Pakay nilang putulin ng bolt cutter ang matitiyempuhang iligal na koneksyon. Wala. Wala po. Baka may nakatimbre sa kanila kasi nakita tayo. Mabibilis yung mga yan. Sabit lang po yan. Uugutin lang nila. Sinubukan naming kunin ang panig ng lalaking nakita sa video pero wala ito sa bahay. Aming idinulog sa Meralco ang problema. Paliwanag nila mula Abril, aktibo na silang nakikipagtulungan sa barangay Napindan para tuluyang maresolba ang inireklamong illegal service connection o pagja-jumper sa lugar. Ito ay makaraang mapag-alaman na nagpapatuloy pa rin ng illegal na gawain sa kabila ng makailang ulit nilang pagtatanggal ng mga kabling ginamit sa illegal na koneksyon. Anila, para masolusyonan ang problema, pinoproseso na nila ang pag-convert sa mga metro sa lugar sa elevated metering center upang mapigilan ang pagja-jumper. Bukod dito, nagkakanta na rin ang Meralco para sa legal na aksyong ihahain sa mga gumagawa ng illegal na gawain ito. Paalala ng Meralco sa publiko, labag sa batas ang pagnanakaw ng kuryente at ang sino mang gumagawa nito'y maaaring maparusahan ng pagkakakulong at multang hindi bababa sa 10,000 piso. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nalapnos ang isang sanggol at dalawa niyang kaanak na makidlatan sila habang sakay ng bangka sa Masbate City. Kwento ng kapatid ng isa sa mga biktima, pauwi at malapit na sa Tumungan Port ang tatlo nang biglang sumama ang panahon. Sa gitna ng malakas sa hangin at ulan, direktang tinamaan umano ang hawak ng payong ng isang babaeng biktima habang kargang anak na 8 buwang gulang lang. Nakidlatan din ang lalaking kasama nila. Nagtamo ng first-degree burn ng mga biktima. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na inoobserbahan. Nakumpleto na ng Philippine National Police ang lahat ng forensic examination kaugnay ng barilan sa Senado noong gabi ng May 13. Kabilang diyan ang pagtukoy sa mga ginamit na armas, bullet trajectory analysis at iba pa. 8 baril din ang isinailalim sa cross-matching examination at 39 na basyo ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng insidente. Tumanggi namang sumagot ang forensic group ukol sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na fake ang barilan sa Senado. Hindi raw sila kundi ang Criminal Investigation and Detection Group ang may tungkulin sa kabuuang investigasyon. Pero siyensya at ebidensyaan nila ang batayan ng kanilang report. Sa mga paglalakbay ng GMA Kapuso Foundation sa buong bansa, ilang beses na po nating nasaksihan ang pagsisikap at sakripisyo ng mga mangingisda, lalo na nang maapektuhan din sila ng pagmahal ng petrolyo. Kaya bilang pakikiisa sa National Fisher Folks Day kahapon, ay naghatid po tayo ng tulong sa mga mangingisda sa Cavite. Dahil sa pagmahal ng petrolyo, hindi mapalitan ng mangingisdang si Jessie ang kanyang sirang lambat. 2,000 piso raw kasi ang bagong lambat, malaking kabawasan sa kanyang kita. Durug-durug na po yung lambat namin at tiyaga-tiyaga na lang po kami talaga. Pinababad na namin po magdamag para kumita lang. Si Eliseo na isang pimboy o nagtutulak ng bangka mula sa 800 piso kada araw na kita ngayon 50 piso na lang.
Kumonti na kasi ang mga mangingisdang pumapalaot. Inaabutan ako ng 40 pesos, 50. Pero pag maramihan naman, na hindi naman pwede ibenta sa palengke, binibigay nila sa akin, mga isda. Si Reynaldo, ibebenta ang bangka at magtitinda na lang ng palamig. Nalulugi na raw kasi siya sa pangingisda. Matagal lang nakatenga rito na binibenta ko na para sa contractor naman ako mag... Kahapon, ipinagdiwang ang National Fisher Folks Day. Kaya bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa mga mangingisda para sa kanilang mga sakripisyo, naghatid ng food packs ang GMA Kapuso Foundation sa mga mangingisda na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa lungsod ng Cavite. Sa kabuuan, mahigit 4,000 individual ang ating nabigyan ng tulong. Dahil po sa tulong na yan, kahit paano po ay maibsan po yung gutom po nila ngayong araw na to. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat po sa Kapuso Foundation po. Sa mga nais tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede ring mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Nahulikam ang salpukan ng 2 motorsiklo sa Dumaguete, Negros Oriental. Kita sa kuha ng dashcam kung paanong nagpang-abot sa kalsada ang isang paliko at isang padiretsyong motorsiklo. Ayon sa saksi, sugatan ng isang rider pero hindi malinaw kung ano ang tinamo ng isa pa. Pareho silang isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng Dumaguete City Police pero napagalamang walang helmet ang isang rider. Sinusubukan pa ng GMA News sa makuha ang panig ng 2 rider. Sa Nueva Ecija, bistado ang isang bodegang nag-iimbak umano ng milyong-milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas. Nakatutok si John Consulta. Sa loob ng cold storage sa Nueva Ecija, nabisto ng National Bureau of Investigation at Bureau of Customs ang lihim ng isang establishmento. Nakakalulang dami at taas ng patong-patong na sako ng bawang at sibuyas. Nang buksan ang isang nakaselyong pintuan, tumambat ang mas maraming sako ng gulay na ayon sa Customs at NBI, pawang mga smuggled mula China at Netherlands. Ang halaga nito ay 35,437,198. Yan ay lalampas sa threshold ng 10 million para ito ay mag-qualify sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang ginawa rito mga kapuso, no, itong mga local, mga sibuyas, ito raw yung ipinangtakip nila doon sa gate na yon. Pero yung pala nakatago sa loob ng gate na kanilang pilit na kinukubli. Ang nasa likod pala ng kinukubli nilang pinto ay libu-libong bags ng mga smuggled na gulay na plano nilang ibenta dito sa ating merkado. Ayon sa NBI, nagkasa sila ng test buy isang tanghaling tapat noong nakaraang Abril kung saan nila nakumpirma ang illegal na pagbebenta ng mga smuggled na gulay. At ang nangyayari rito, maaaring gawin nila to manipulate yung presyo. Itatago muna nila. Yung hoarding ba na tinatawag, itatago muna nila at kapag maganda na ang presyo, tsaka nila ilalabas. Tanging bantay lang ng cold storage facility ang nadatnan sa operasyon. Gayunman, kakaso ng reklamong agricultural smuggling economic sabotage na non-bailable at may parusang life imprisonment ang nasa likod ng krimen. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bumaba umano ang mga itinuturing na focus crime nitong Mayo ayon po yan sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bumaba ang bilang ng focus crimes o mga high-impact offenses. Kabilang dyan ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Nakapagtala ang PNP ng 2,149 focus crimes nitong May 2026, mas mababa ng 25% kumpara sa mga naitalang focus crimes noong May 2025. Ayon kay Nartates, ito na ang pinakamababang bilang ng focus crimes na naitala mula Enero ngayong taon. Bago na aresto si Senador Jinggoy Estrada, nagkasagutan muna sina ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Giiti Cayetano, dapat ay sa labas ng Senado inaresto si Estrada. Mula sa Camp Crame nakatutok live, si Maris Zumali. Maris.
Ivan, ikinuwento ni DILG Secretary John Vic Remulla kung paano naihain ang warrant of arrest para kay Senador Jinggoy Estrada sa loob mismo ng Senado. At sa isang punto ay nagkataasan pa raw sila ng boses ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatanggap ng kopya ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 5th Division ng 2:45 p.m., isinilbi na ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng PNP-CIDG ang arrest warrant at inaresto na si Senador Jinggoy Estrada sa Senado. Binasahan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Sa videong ito na binigay sa GMA News, makikita ang tensyon sa pagitan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. That's for the Senate. Maririnig na ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada, pero di pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senador Jinggoy. Tinanong kay Secretary Remulla ang insidenteng ito. Inamin niya na nagkataasan ng boses habang isinisilbi raw ang mandamiento de aresto kay Senador Estrada ay tila pinipigilan ni Senador Cayetano ang pag-aresto. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Ipinaliwanag ni Secretary Remulla na walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap itong kaso maliban kung nasa sesyon ng Senado. Tanging kartesiya lang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sa huli, maayos na sumama si Senador Estrada sa mga otoridad at dito dinala sa PNP-CIDG para sumailalim sa booking process. Started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Sumama si Cayetano sa krame para raw damayan si Estrada. Maayos naman daw ang pag-uusap, pero ang anak daw ni Estrada ay galit kay Secretary Remulla. There was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, "It's okay. I understand you're emotional." Bago nito, bandang 3:00 ng hapon, nagtungo rito sa PNP-CIDG ang co-accused na Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para isuko ang sarili at sumailalim sa booking procedure. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan gaya ng iba, dito muna siya sa PNP Hospital dinala dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Kasama sa mga inisyuhan ng warrant of arrest, sina Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumaga at Bulusan, at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sila ang 5 inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder dahil sa umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga DPWH projects. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong di tulad ng kasong graft na inisyuhan naman ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan 2nd Division noong Biyernes kung saan nakapagpiyansa ang senador. Ivana, sa Sandigan Bayan na ang desisyon kung saan iko-commit ang mga akusado. Pero sa kondisyon o sa lagay ni dating Secretary Bonoan ay hindi pa masisiguro, hindi pa masasabi kung hanggang kailan siya mananatili dito sa PNP General Hospital dahil depende pa raw ito sa kanyang kalagayan. Paniniguro lang ni Secretary John Vic Remulla, full security ang nakabantay ngayon sa ospital kay Secretary o dating Secretary Bonoan at walang special treatment sa kahit na sino sa mga akusado. Ivan? Maraming salamat, Mariz Umali. Agad nasasagot ang House Prosecution Team sa Senado sa oras na matanggap nito ang sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints laban sa kanya. Nakatutok si Marisol Abdurrahman.
Partikular na mga sagot ang gustong makuha ng House Prosecution Team mula kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Kabilang ang banta niya umano sa first couple. Umano'y maling paggamit ng confidential fund at umano'y di maipaliwanag na yamang hindi na-deklara sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Let us recall that during the Justice Committee proceeding, wala po tayong nakuhang responsive answer to the allegations of offenses. Those which were alleged in their answer are all constitutional issues which are still pending before the Supreme Court. Agad nilang ihahanda ang kanilang reply sa Senado, oras na matanggap ang sagot ng bise. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na official notice ang House of Representatives mula sa impeachment court hinggil sa schedule ng pre-trial conference, maging ang unang schedule raw ng trial. As a matter of fact, whether papayagan ba o hindi itong pre-trial conference na ito. But we look forward that since the Senate already convened the impeachment court, we are positive na magtutuloy-tuloy ito. Hindi rin sila nababahala kung matuloy ang umuugong na kudeta sa Senado. So long as hindi madidelay ang impeachment trial, it is not really a concern as to who are in the majority and who are in the minority. The mandate of the Constitution is clear, trial forthwith. Hindi pa sinasabi kung ilan ang mga private prosecutor na tutulong sa kanila. Sa tanong kung may mga witness daw ba na manggagaling sa kampo ng Vice President, we are considering to move for the issuance of subpoena to some officials of DepEd and OVP, but as to who these officials are, we cannot disclose them yet. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. At mahigpit na nga yung seguridad nga dito nga sa New Quezon City Jail Male Dormitory kung saan ikukulong si Senator Jinggoy Estrada at iba pang kapwa-akusado. Ang sitwasyon doon, live na tinutukan ni Dano Tingkung. Dano. Vicky, gaya nga ng nabanggit mo, inaabangan na rito sa New Quezon City Jail Male Dormitory si Senador Jinggoy Estrada at iba pa mga akusado sa kasong plunder. At kanina pa nga mahigpit ang seguridad sa paligid at partikular sa entrada nito. Alas 3:30 ng paligiran ng mga armadong bantay ang New Quezon City Jail matapos kumpirmahing dito ikukulong sina Senador Jinggoy Estrada at iba pa mga akusado ng plunder kaugnay ng flood control scandal. Alas 5:40 naman nang dumating ang ilang mga sasakyan ng pulisya kabilang ang mobile ng CIDG. Hinihingan pa natin ng pahayag o komento ang BJMP sa magiging setup sa pagkakataong itong may muling ikukulong sa kanilang pasilidad dahil sa kasong plunder. Hindi pa malinaw sa ngayon kung magkakaroon ba ng sariling lugar ang mga akusado o kung makakasama nila si dating Senador Bong Revilla na dito rin nakapiit. Pero hindi na bago ang tagpong ito sa mga otoridad. 2014, dati na rin nakulong sina Estrada at Revilla para rin sa kasong plunder pero kaugnay naman ng Priority Development Assistance Fund o PDAP scandal. Pero PNP Custodial Center sa Camp Crame sila nakulong noon. At Vicky, sa mga oras na ito na sumasahim papawid tayo mula rito sa labas ng New Quezon City Jail Male Dormitory, nakisama yung panahon. Medyo tumigil ng konti yung malakas na ulan na nararanasan natin kanina pang hapon. At yan nakikisama sa inaasahang pagdating nitong convoy na kung saan naroon si Senador Jinggoy Estrada anumang oras mula ngayon pag-alis nila mula sa Sandigan Bayan papunta dito sa New Quezon City Jail, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Ipinagbabawal muna ang pangingisda sa Davao Gulf simula ngayong araw hanggang August 31, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Layon ng close fishing season na mapangalagaan ng maliliit pang isda tulad ng matambaka, alumahan at galunggong. Paraan din ito para mapanatili ang mga yamang dagat sa Davao Gulf. Tanging mga rehistradong mangingisda lang muna na gumagamit ng kawil o pasol, pante, bubo at iba pang otorisadong gamit ang pwedeng mangisda. May karampatang parusa at multa ang mga lalabag. Mamamahagi naman ang tulong sa mga apektadong mangingisda ng ilang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Nababahala si Pangulong Bongbong Marcos na mabaliktad ang mga pulisiya ng kanyang administrasyon kung mahalal bilang susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Pag-alma ng kapatid ng bise,
Para naman anyang napakarami ng mga reforma ng Pangulo, sabay tanong kung ano-ano ito. Nakatutok si JP Soriano. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang pinangangambahan kung mahalal na susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Sabi ng Pangulo, baka raw baguhin o i-reverse lang ni VP Sara ang mga pulisiya at pagbabagong ginawa niya sa kanyang termino. Agad inalmahan ng kapatid ng bise ang pahayag ng Pangulo. Sa isang pahayag sa social media, tinanong ni Representative Paulo Duterte ang Pangulo, ano daw ba ang mga reformang sinasabi niyang maaaring sirain o bawiin ang susunod na administrasyon? At dahil malapit na ang State of the Nation address ng Pangulo, baka raw pwede niyang isa-isahin ng malinaw ang kanyang mga nagawa na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Tugon dito ng Malacanang. Bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Patutsyada pa ni Representative Duterte, hindi raw lalamang ng ganun si Marcos noong eleksyon kung hindi dahil sa kanyang kapatid. Ipinapakita raw ng kasaysayan na ang pagkapanalo ng Pangulo ay hindi dahil sa pangalang Marcos, kundi dahil sa tiwala at suporta raw na dala ni Vice President Duterte. Kinontra ito ng Malacanang. Unity team sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya. Hinihinga namin ng pahayag din si Vice President Duterte mismo. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinaghahanap ngayon ang isang babaeng namasukan bilang kasambahay pero pagnanakaw raw pala ang pakay. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Kuha ang CCTV na yan sa isang bahay sa Barangay Manggahan sa Pasig City. Ang babae, bagong pasok na kasambahay habang nagpapakain ng bata. Kita ang pagdampot niya ng cellphone at ipinatong sa gilid ng mesa. Binulungan niya ang bata at umakyat sila sa second floor ng bahay. Makalipas ang ilang segundo, bumaba ang kasambahay. Sa likod ng pintuan, kinuha ang bag. Dinampot ang cellphone at ilang gamit sa mesa. Kinuha ang isa pang cellphone na nakapatong sa sofa at saka lumabas ng bahay. Sa isa pang CCTV, kita ang dahan-dahang pagbukas ng gate ng babae na naglakad palayo sa bahay. Ilang minuto makalipas, lumabas sa CR ang nanay ng bata. Napansin niyang wala sa mesa ang kanyang cellphone. Umakyat siya sa second floor at ginulat pa ng anak. Pagbaba, doon niya nalaman na ninakawan na sila. Natangay ang dalawang cellphone at wallet ayon sa biktimang si Claudette. Isang oras pa lang daw sa trabaho ang babae na nagpakilalang Jean Ann Castro. Yung anak ko binobola-bola niya, sinabihan niya anak ko na umakyat ka sa taas magtago ka, gulatin mo si mami. Pagbaba niya, nagmadali siyang kuhanin yung bag niya doon sa cabinet. Kinuha niya agad yung phone ko, yung wallet ko at yung phone ng anak ko and yung phone niya na nasa sofa and then dahan-dahan siya lumabas. Aabot daw sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga ninakaw. Ginagamit ko yun for work. Nandun po lahat ng mga photos namin, emails, lahat po ng online banks. And yung wallet ko po, nandun po lahat ng ATM ko, lahat ng IDs ko. And meron ding around 1,500 na halaga or money. Kinabukasan, nakausap pa raw niya ang sospek. Ibinenta na raw ang isa sa ninakaw na cellphone sa kaibigan na nagtatrabaho sa isang cellphone accessory shop sa Angeles, Pampanga. Nag-send pa raw ito ng video kung paano matutunto ng tindahan. Pinuntahan ito ng pamilya ng biktima pero bigo silang makita at mabawi ang cellphone na ninakaw. Ipinost ni Claudette ang insidente at CCTV sa social media. At laking gulat daw niya nang malamang may iba nang nabiktima ang babaeng tinanggap niyang kasambahay. Gumagamit daw ng iba pang pangalan. Pinapasukan niya yung mga onting tao. Normally mga tinatanong niya, village po ba kayo? Ilan po kayo sa bahay? May bata po ba? Ano po yung amo? Same day din pumapasok siya, bait-baitan, and then same day din ilang oras lang magnanakaw na siya. Inireport na ang insidente sa Pasig City Police at sa Barangay Manggahan. Paalala ng otoridad sa publiko. Sa ating mga naghahanap po ng kasambahay, maghingi po tayo ng mga ID o kahit anong documents, barangay clearance or police clearance.
i-check natin kung yun to talaga ang kanyang pangalan o nagpapanggap lang po yung tao na yan. Huwag po tayo basta-basta agad maniwala po. Patuloy ang pagtunto ng pulisya sa babaeng sospek. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Makakatambal ni Filipina tennis superstar Alex Ayala ang tennis legend na si Venus Williams. Para po yan sa doubles draw ng Bad Homburg Open sa Germany. Isang pambihirang pagkakataon para kay Ayala na makatambal sa court ang 7-time Grand Slam singles champion at former world number 1. Worth it ang hindi pag-atras ni Sugar Mercado at Jerome Batak sa Stars on the Floor Season 2 kahit may iniinda si Sugar. Itinanghal sila bilang ultimate dance star duo. Ang kanilang jaw-dropping performance ichichika ni Athena Imperial. Ginulat ni Sugar Mercado at Jerome Batak ng P-pop group na Horizon ang dance arena. Sa kanilang jaw-dropping acrobatic dance routine sa final battle ng Stars on the Floor Season 2 kagabi. Sumabay sila sa indayog ng rocker stage. Nag-slide at nagsirko. Nag-backward jump pa si Sugar sa kanilang final duo performance. Naging emosyonal pa ang dalawa nang matagumpay nilang natapos ang challenging routine. All praises naman ang Dance Authority. Tonight, iba yung pinakita nyo. Namangha ako, natulala ako, mixed emotion. Nandun ako sa naiyak ako kasi yung sinasabi nyo weak kayo, hindi ko makita tonight. Yung performance nyo ang hindi makakalimutan tonight sa Stars on the Floor. Matapos naman ang matinding dance-off between top two duos, inalalayan na si Sugar na kahit may iniinda, di bumawi at patuloy na lumaban. Bumaba po yung immune system ko. Doon po, tapos nagdire-diretso po. Kasi syempre po, as a single mom, lahat ng racket, tinanggap ko po. Lahat ng gagawin namin is nasa sa akin yung parang bigat. Kailangan ko lakasan yung sarili ko. Kasi kapag hindi ko nilakasan, si Ate Sugar mapapahamak. Kaya naman sa huli, their hard work and perseverance paid off. The ultimate dance star duo is... Congratulations, Sugar and Horizon Jeremy, our ultimate dance star duo! Nag-uwi ang dalawa ng 1 million peso cash prize. Taus-puso ang pasasalamat ng winning duo sa kanilang dance coach at sa mga taong sumusuporta sa kanila. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. It's a magical night para kay The Secret of Hotel 88 star Mika Salamanca nang mag-perform siya sa kanyang album launch concert last weekend. Present ang ilang fans at kapwa ex-PBB housemates na very supportive kay Mika. Go for it. Okay, your countdown is starting. Gina G ang Korean actor na si Kim Son-ho sa isang laro sa kanyang fan meeting kagabi. Pati ang fans nag-enjoy sa kakwelahan ni Son-ho. Tila naging emotional naman ang aktor sa inihandang fan video. It's a strong finish para kay Sparkle star Gazini Ganados na nakuha ang 5th spot sa Miss Grand International All-Stars. Very proud ng fans sa kanyang naging performance. Si Vanessa Pulgarian ng Colombia ang itinanghal na MGI All-Stars winner. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Emil, Ivan. Thanks, Iya! Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Ivan Mayrina. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil di natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.